Amen. Hallelujah. So mga paalala lamang po para sa maayos na pagsamba. Ang mga bata po, wag po natin hayaan na pakalat-kalat sa labas para maiwasan po natin ang anuman pong aksidente. Maging yung ating pong mga phone, kung maaari lamang po, pakisilent po para hindi po makagambala po sa ating pagpupuri. Iwasan din natin ang pagkukwentuhan. I-focus natin yung isipan natin, yung puso natin para kay God. Amen? Ayan, samahan niyo po ako sa pagbasa mula sa Aklat ng Mga Awit, chapter 63, verses 1 to 5, ang awit ni David. Ang sabi po rito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo, ika'y aking mapagmasdan, at ang likas mong kalwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa sa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawi ng papuring iaalay. Purihin po ang salita ng ating Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this very wonderful day na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sapagkat idinako mo ang aming mga panyapak na pumarito sa iyong bahay panambahan upang muli magkatipon-tipon at magkasama-sama para papurihan, barangalan ka sa dakila mong pangalan. Banal ka, O Diyos, maraming salamat sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw, O Diyos. Salamat po sapagkat Ikaw ang aming Panginoon na tapat sa iyong mga pangako at lagi mo kaming sinasamahan anuman pong sitwasyon namin sa buhay. Narito kami, O Panginoon, upang magpuri, magpasalamat sa iyo, itaas ang dakila mong pangalan. Anuman pong nakikita mo na karumihan sa aming puso, sa aming isipan, anuman po aming pagkakasala, pakalinisin mo ito ng iyong kabanal-banalang dugo. Nang sa gayon, O Diyos, wala po kaming doubt sa paglilingkod sa iyo na makapagpuri at makapagpasalamat kami sa iyo, O Diyos, nang wala pong pag-aalinlangan. Maraming pong salamat sapagkat Ikaw siya magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. At yung mga wala pa po dito, gaya ng pag-iingat mo sa amin na naririto, gayon din ang igawad mong pag-iingat sa kanila, Panginoon, at patuloy mong ipaalala ng araw na ito ay para lamang sa iyo. Na Lord, nakikita mo, Panginoon, na may karamdaman sa bawat isa, O Diyos. Pagalingin mo, Panginoon, heal them, O God. Heal us, O God. May it be physical, mental, or emotional, higit sa lahat spiritually, Panginoon. Pagalingin mo ang bawat isa. Na Lord, mag-focus kami sa iyo, na makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo. Gabayan niyo ang bawat isa. Give us knowledge and wisdom, Lord, magmula sa music ministry, dance ministry, sa mag-ahayag ng iyong mga salita. Itago mo lamang siya sa iyong likuran at maihayag ang katotohanan, Lord God. Ang iyong banal na salita lamang ang mamutawi sa kanyang mga bibig. At ang pag-ibig mo, Lord God, ang aming marinig. At Lord, magamit namin ito sa aming buhay, O Diyos, hindi lamang sa araw ng linggo, kundi araw-araw, Panginoon, na maparangalan ka namin, na makita sa amin ang pag-ibig mo, ang kabutihan mo lamang. We humble ourselves before you, O God, na lahat gawa ng gagawin namin sa araw na ito ay magbigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon, at kaluwalhatian. Marami pong salamat sa lahat, Panginoon. Kulang ang mga salita upang makapagpuri kami at makapagpasalamat sa iyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas, at sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Everybody say, Amen. Hallelujah. Tayo po bang lahat sa pagpuri sa ating Diyos? Hallelujah. Tunay nga po na nakakasabik ang presensya ng ating Diyos. Amen? Ayan. Patuloy po natin purihin ang ating Diyos. Hallelujah.
Maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo sa bawat isang naririto, sa bawat kasulok-sulukan ng bahay pa ng bahang ito. Patuloy ka naming sasambahin, patuloy naming itataas ang banal mong pangalan, O Diyos. Hallelujah. You're so good to us, O God. Yes, Jesus. Let your presence fill this place. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hanap iba, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng
iyong papupurihan ka, aawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka. Jesus, sa'yo ang presensya mo na patuloy na ipinararanas sa amin. Hindi namin deserve lahat ng meron kami in this world. But still, patuloy mo kami binibigyan ng biyaya na hindi naman namin deserve. Yung grace mo, yung mercy mo, yung pagpapatawad mo sa amin ng paulit-ulit, O Diyos. Maraming salamat sapagkat Ikaw ang dakilang Diyos na tapat sa iyong mga pangako, na patuloy mong ipinararanas sa amin ang pag-ibig mo, na walang katulad, na kahit kailan hindi namin makikita sa mundong ito, sa iyo lamang, O Diyos. Hayaan mo na i-ready namin yung hearts namin, yung minds namin sa pakikinig sa iyong mga salita. At ang maghahayag ng iyong mga salita, Panginoon, ay itago mo lamang sa iyong likuran upang maihayag ang katotohanan at ang iyong banal na salita
na dumimo ito sa aming puso at isipan. Magamit namin ito sa pang-araw-araw naming buhay. Higit sa lahat, maibahagi rin namin ito sa iba. At hindi maging makasarili, Panginoon, sa katotohanan natanggap namin sa kaligtasan na natanggap namin mula sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy ka namin pupurihin at sasambahin sa buong araw na ito. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas at sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Everybody say, Amen. Hallelujah. Manatili pong nakatayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pong scripture reading ay hango sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 10, verse 44 to 48. Ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa mga hintil. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? At inuutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang pang-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, na wala kang tinatangi, Panginoon, mapahudyo o hintilo, God. Ikaw ang siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tumatawag sa lahat ng ninanais mo, Panginoon. Dalangin ko lamang, Panginoon, na hayaan mong makapagpatuloy ang iyong mga anak sa katotohanan ng iyong mga salita na aming tinatanggap, Panginoon, sa bahay panambahang ito. At maging, Lord, bigyan mo kami ng wisdom and knowledge to understand your word. Hayaan mo rin, Lord God, ang banal na Espiritu mo ang siyang maging dakilang tagapagturo ng bawat isa. Ibinababa ko ang aking sarili, Panginoon, at hayaan mo ang banal na Espiritu mo ang siyang mangusap sa puso't isipan ng bawat isang naririto. At hayaan mo rin, Lord, sabay-sabay kaming lalago sa pananalig at pananampalataya sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat, makapangyarihan sa lahat, at may kakayahang magbago ng aming mga buhay. Ama, sa mga oras na ito, hayaan mo mangusap ang iyong banal na Espiritu Santo. Itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw ang siyang maghayag, Panginoon, sa aming harapan. Gamitin mo lamang ang aking mga labi, ang aking isip, ang aking puso, ang aking buong pagkatao upang mabigyan ng kapurihan ang aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat at pananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa patuloy nating pag-aaral ng kanyang mga salita sa Aklat ng Mga Gawa. Ayan, buksan po natin kung meron po tayong mga Biblia. Buksan po natin ito sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 10. Pero bago po ang lahat, tayo po ay magbalik aral sa napag-aralan po natin last week para sa mga hindi po naka-attend. So alam naman natin in the book of Acts that the author is, sino po yung author? Si Lucas. Ayan, so hayaan natin na itong aklat ng mga gawa ay isinulat ng ating Lucas na disipulo ng ating Panginoon, na kung saan isinulat niya ito kay Teopilo. Same ng kanyang pagkakasulat sa aklat ng Lucas sa Gospel. So, ayan. So, recap lang po natin ang pag-aaral natin from the book of
background checking lang po tayo, background review lang tayo ng napag-aralan natin. So alam naman natin na the havoc of early church and Saul encountered the Lord Jesus Christ. Havoc means widespread of destruction noong panahon ng mga naunang panambahan o naunang mananampalataya sa ating Panginoon. So si Saul po, known siya as Apostle Paul, na kung saan maraming naisulat sa New Testament. So he encountered the Lord Jesus Christ nung siya po ay papunta pa lamang at malapit na sa Damascus. Suddenly, nakakita siya ng maliwanag na ilaw na kung saan siya ay nagpatira pa and narinig niya yung tinig ng ating Panginoong Hesukristo na tinatawag ang kanyang pangalan. At tinatanong siya, bakit mo ako pinag-uusig? So, yun po yung ating napag-aralan. And Ananias was sent by the Lord and Saul conversion. So, yan po yung makikita natin. And alam naman natin na si Ananias ay disipulo na taga Damascus, na kung saan binigyan siya ng vision ng ating Panginoon, na kung saan siya ay tumindig at magtungo sa tinatawag na tuwid na daan, na kung saan naroon ang bahay ni Judas na tinitirhan o doon na naglagi si Saul. Sabi dito na para i-lay hands niya po si Saul at makatanggap, bumalik yung kanyang paningin dahil po siya ay nabulag. So, Ananias was hesitant. Bakit naging hesitant po si Ananias? Dahil alam naman natin yung background ni Saul sa pagpapapatay niya sa mga Kristiyano in the early church. Kakalad ka din even nasa loob na ng bahay, kakalad ka din itong mga tao na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. But Ananias was used by the Lord to be a chosen vessel, na kung saan yun yung sasabihin niya po kay kay Apostol Pablo, o tinatawag na Saul. Saul was a chosen vessel ng ating Panginoon, na kung saan siya ay magpapahayag, ipapakilala niya ang ating Panginoong Hesus sa mga hintil, mga hari, at mga anak ng Israel o mga Hudyo. So hindi lamang siya sa hintil, maging po sa mga hari at mga kung saan mga Israel o Hudyo nagpahayag. And hindi lamang siya magpapahayag, sinabi rin po ng ating Panginoon ang kanyang dadanasing hirap. So hindi ka lang basta pinili, hindi po madaling maging chosen ng Panginoon. Kasi kung dito dumadanas tayo ng hirap, yung mga pinili, mas dumadanas po sila ng matinding pagsubok. Pero ang kagandahan, yung pananalig at pananampalataya nila sa Panginoon ang nagpupush sa kanila para makapagpatuloy. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpupush para makapagpatuloy. Alin yun? Yung pananampalataya. Kaya naman, nang nakakilala si Saul, pinahayag niya ang ating Panginoong Jesucristo to the point of death, hanggang sa kamatayan. Kahit siya po ay maraming banta ng kamatayan kay Saul, hindi po siya nag-alinlangan na ipahayag ang salita ng ating Panginoon. And in verse 31, dito sa huling God's power of healing through Peter, sabi dito sa 31, yung churches po throughout all Judea, Galilea, Samaria ay nagkaroon ng edification. Dahil, o pag sinabing edification, naging matatag sila at malakas dahil naipangaral si Kristo. So, hindi po dahil na-motivate sila, kung hindi dahil narinig nila ang pananampalataya patungkol sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So, ito po yung sinabi ng ating Panginoon from the book of Acts chapter 1, na kung saan, sabi dito, walking in fear of the Lord and yung comfort ng Holy Spirit, and they were multiplied. Sa tulong ng banal na Espiritu na bumaba sa mga disipulo ng ating Panginoon,
kahit nagkaroon ng widespread destruction, meron din widespread na kung saan na yung marami ang nakakilala sa ating Panginoon. Despite ng may naranasan silang pagsubok, nakaranas din sila ng kung saan wide conversion. Sabi mo sa katabi mo, wide conversion. So ayan, so dito na po tayo, mag-aral po tayo in the book of Acts chapter 10. So sabi dito, the vision and conversion of Gentiles. So yung vision dito ay vision po kay Cornelius at Pedro. So from Acts chapter 10 verses 1 to 9, God speaks to Cornelius about Peter. In Acts chapter 10 verse 10 to 20, God speaks to Peter through vision. And from 21 to 43, ayan po yung meaning ng vision and yung meeting ni Cornelius at ni Pedro. And the baptism of the Holy Spirit na kung saan hindi lamang sa mga Hudyo, maging sa mga Hintil. Sabi mo sa katabi mo, katulad natin, na bautismo ang banal na Espiritu Santo. And sabi dito, saan ba tayo? Nasa Caesarea po tayo. And alam natin that Caesarea Philippi located near the Mount Hermon. So, dito po yung headquarters ng Jordan River na kung saan 15 miles siya from Sea of Galilee. O itong tinatawag din na Banyas, itong Caesarea na to. And the setting of Peter's confession, nung siya po ay nagsabi sa ating Panginoon, na tinanong siya ng ating Panginoon, ikaw Pedro, ano ang pagkakilala mo sa akin? Sabi niya, you are the Son of the living God, which is Matthew 16 verse 13 to 20 natin siya matatagpuan. And dyan po rin yung setting nung ano na yon, nung pangyayari. It was yung Caesarea Philippi po, meron silang deeply pagan area. Itong area na to for cult of the god of Pan. So ayun po yung kanilang sinasamba. And sabi din sa napag-aralan ko na from Matthew 16 verse 18, dito yung pagpapahayag ng Panginoon kay Pedro, mismo din sa lugar ng Caesarea or dito sa Mount Hermon, na sabi niya, on this rock I will build my church. So sino yung kanino niya sinasabi yon? Sa Apostol Pedro. And the gates of Hades will not overcome it. So ayun po yung background ng Caesarea Philippi. And mag-aral po tayo. Ito ngayon yung pangitain ni Pedro. Sabi dito, sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siya sa kapitan sa batalyong Italiano sa hukbo ng Romano. So si Cornelius po, basically, he was a non-Jews. Pag sinabing non-Jews, hentil, katulad natin. So ibig sabihin, hindi siya purong Israelita. Wala siya, hindi rin siya Samaritana na merong half na Hudyo, half na hentil o ibang lahi. So si Cornelius po, siya ay purong hentil. Ibig sabihin, wala siyang dugong Hudyo. So sabi dito, he is a certain man, he was a certain man in Caesarea. And siya po ay centurion ng mga, o na tinatawag nating Italian regiment o batalyong Italiano. So sabi sa ibang book, 100 na mga armies ng Romano. Sabi dito, siya ay devoted sa ating Panginoon at may takot sa Diyos. Hindi lang siya, maging yung kanyang sambayanan ay may takot sa Diyos. Ayun po si Cornelius. And hindi lamang siya may takot sa Diyos, kundi sinabi rin po dito, matulungin siya sa mga dukha. Cornelius, nandun sa kanya yung generosity na magbigay ng mga alms o tinatawag na limos sa mga dukha. So ayun po yung sinabi dito. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos without background pa kung sino yung Diyos niya.
So sabi dito, gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya'y matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. So ayan po yung karakter ni Cornelius. Minsan, sa bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at tinawag siyang Cornelio. So, nagkaroon siya ng pangitain na nakita niya ang anghel ng ating Panginoon at tinawag siyang Cornelio. So, sabi dito, tumingin siya at takot na nagtanong, ano po iyon? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon. At tinatawag din Pedro. So basically, nasa Joppa pa noon si Simon. Alam natin yan, si Pedro. Na kung saan doon niya pinagaling itong babae na si Tabitha at si Enyas. Tabitha na mananahe. So, ayun po yung napag-aralan natin last time. Siya'y nanuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. So, doon nanahan si Simon Pedro. Siya'y nakatira sa may tabing dagat. So, pareha silang pangalan. Pero itong Simon na to, tawag sa kanya, Simon na sa English ay Tanner. Na kung saan tagapagbilad siya ng balat ng hayop. So, sabi dito, pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng dalawang. Ito ang kagandahan. Hindi kilala ni Cornelio kung sino itong nagano sa kanya, tumawag. Pero alam niya, ito'y galing sa Diyos. Tama po ba? Kasi alam niya, meron na siya yung taong God-fearing. At sabi nga God-fearing, may takot sa Diyos. And nung pagka-utos sa kanya, hindi katulad ni Ananias na question pa, di po ba? Pero siya, talagang sinunod niya kagad ang utos sa kanya sa pamamagitan ng anghel. Tumawag si Cornelio ng dalawang utusan. Isang debotong at isang debotong kawal. So tatlo. Dalawang utusan at isang debotong kawal. Isa sa mga naglilingkod sa kanya. So sabi dito, sinalaysay niya sa kanila ang pangyayari. At pagkatapos, pinapunta sila sa Joppa na kung saan naroon si Apostol Pedro. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon. Siya'y nagutom at gusto na niyang kumain. So basically, nanalangin po itong si Apostol Pedro doon sa taas ng bahay ni Simon Tanner. Nagutom siya, gusto niya sana niyang kumain, ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng pangitain. Ang kagandahan dito, katulad ng kay Ananias at Saul at Cornelio maging kay Pedro, konektado yung kanilang vision. Okay? Kasi maraming magsasabi, nagkaroon sila ng vision. Pero dito, makikita natin na may confirmation yung vision nila. At iisa yung kanilang vision. Amen po ba? And kasi sa panahon ng ating mga propeta, direkta yung kanilang vision. Dahil sila ay mga propeta, ipinahayag nila mismo galing sa Diyos upang ipangaral, warningan, o ipakilala ang ating Panginoong Jesus. Pero pagdating dito, yung vision na nangyari kay Saul, kay Ananias, at maging dito kay Pedro at kay Cornelio, konektado yung kanilang vision. Kay Ananias at Saul, kay Pedro at kay Cornelius. Nakita natin? Meron siyang confirmation. Hindi basta lamang na nagsabi na siya ay nagkaroon ng vision. In their times, and I believe, a
applicable din sa atin ito kung masasabi man na nagkaroon siya ng vision, merong confirmation. Amen po ba? Meron din, kung inihayag sa isang lingkod ng Panginoon, meron din papahayagan na ibang tao na kung saan magko-confirm kung ito'y galing sa Diyos. At higit sa lahat, i-verify ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sa panahon natin ngayon, kasi sa panahon natin ngayon, naglaganap na yung mga vision eh. Tama po ba? Mag-scroll ka lang sa Facebook, ang dami mo lang makikitang vision. Amen? Pero kung makikita natin dito, itong vision na nangyari kaya Pedro at kay Cornelius, connected siya. And utos ng ating Panginoon na kung saan may purpose. Hindi ka lang basta nagsabi ng pahayag mula sa Diyos, kundi may purpose. Ano yung purpose? Ipangaral sa mga hintil. Makakilala ang mga hintil. So sabi dito, nabuksan ang langit at nakita niyang ibinaba sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. So ayun po yung nakita sa pangitain ni Pedro. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop. Mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig. Pedro, tumindig ka. Magkatay ka at kumain. And alam naman natin kapag Hudyo yan, nandoon sila, alam nila yung pangangaral from Mosaic Law. Na bawal silang kumain. Ano-ano yung mga bawal nilang kainin? Yung paa na mayroong hati katulad ng baboy. So maraming pinagbabawal. Ano ito? Sabi dito, lahat ng uri ng hayop na lumalakad, gumagapang, lumilipad, ayan po yung pinapakatay. Kumuha si Apostol Pedro, ay inuutos sa kanya, at magkatay ka. Hindi ka lang magkakatay, kumain ka. So ano yung sagot ni Pedro? Hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Sabi niya dito, kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. Kung gusto niyo pong makita yung background niyan, basahin po ninyo sa Torah o yung Book of Laws. So ano yung mga Book of Laws? From Genesis, Deuteronomy, Exodus, and Numbers. So basahin po ninyo, nandoon po nakalagay yan. So hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat-dapat. Muli niyang narinig ang tinig. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na pangyayaring ito. Kung paano 3 ulit din, ilang ulit din binanggit, di ba? Kasi ganun talaga, yun yung karakter ni Pedro eh. Di ba? Ano siya eh, kumbaga stubborn. Di ba? So, ilang ulit itong nangyari pagkatapos kaagad na inakyat sa langit ang kumot na iyon. Habang pinag-iisipan ni Pedro, Panginoon na nga eh, tinawag niyang Panginoon eh, pero nag-hesitant pa rin siya. Nagdadaog pa rin siya. Pinag-iisipan niya pa rin. Sabi dito, habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman ang mga isinugo ni Cornelio. That is the confirmation ngayon. Pinagtanong nila sa bahay ni Simon na noon ay nasa may pintuan na sila. Sabi dito, itinanong nila kung doon nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. So bakit sinabing Simon? Kasi is yung may-ari ng bahay ay Simon din, pero tanner. Siya yung tagapagbaliktad ng balat ng hayop. Pero ang hinahanap nila ay si Simon Pedro o ang apostol ng ating Panginoong Jesus. Pinag-isipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu. Ito, direkta na. Hindi na siya vision. Hindi na siya vision. Ano siya, direkta. Sinabi na sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap
sa iyo sa ibaba. Bumaba ka at huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. So, yung Holy Spirit na mismo ang nangusap kay Apostol Pedro. Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Ano ba ang inyong sadya? So, hindi pa dyan. Mas marirealize at mas mauunawaan ni Pedro ang kahulugan ng pangitain sa kanya ng Panginoon kapag tayo ay nagpatuloy. So, sabi dito, the meaning and the meaning of vision. Sumagot ang mga lalaki. Pinapunta po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya'y isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipinapasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo. Pag pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila. Gayon din ang ilang kapatid na taga-Jopa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea. Dooy naghihintay sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ng kanyang inanyayahan. So, basically, itong si Cornelio, sa kanya yung pinagkaloob yung vision. Pero alam niya na may sasabihin si Pedro, kaya naman inanyayahan niya ang kanyang mga kamag-anak, ang mga malalapit niyang kaibigan, inanyayahan niya. Bakit? Para makapakinig. And sabi dito sa sumunod, sinalubong ni Cornelio si Pedro. Nagpatira pa sa harapan nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka. Ako'y tao ring tulad mo. Patuloy silang nag-usap-usap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming tao ang nagtitipon doon. Sinabi niya, alam naman ninyong bawal sa isang Hudyo na makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang sinuman. So nagkaroon siya ngayon ng realization. Sa napakaraming tao na yan, nahayag ang purpose ng Lord dahil sa vision. Amen? Vision not to itaas niya yung sarili niya. Kung hindi makita yung purpose ng Diyos dahil sa vision. Amen po ba? Nakikita niyo yung pagkakaiba? Meron kasing vision na nais lamang itaas ang kanyang sarili. Malaman na siya'y pinahayagan ng Diyos. Nakita niyo si Cornelio, nagpatira pa. Ay Pedro, pero ano sinabi ni Pedro? Tao din akong katulad mo. Dahil alam ni Pedro na yung vision na yun ay galing sa Diyos, hindi galing sa kanyang sarili. Amen po ba? And sabi dito, nakita, alam naman ninyo bawal, kasi alam naman nila na bawal talagang makihalubilo ang mga Hudyo sa mga hindi Hudyo o tinatawag nating hentil. Pero dahil nangusap ang Panginoon kay Pedro, hindi niya itinuring na marumi ang nilinis ng Diyos. Amen po ba? And kaya nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako pinasundo. And sumagot si Cornelio. Tingnan natin yung connection ng kanilang vision. May 4 na araw na ngayon ang nakakalipas, bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakasisilaw ang kasuotan. Sinabi niya, Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa mga dukha. Ipasundong mo sa Jopa si Simon Pedro, nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilat na
bilad ng balat ng hayop, siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya kaagad akong sinagsugo sa iyo ng ilang tao at sa iyong kagandahang loob ay pumarito kayo. Ngayon, naririto kaming lahat sa harapan ng Diyos. Hindi sa harapan ni Pedro upang pakinggan ang lahat ng ipinapasabi ng Panginoon. So, alam na ni Pedro kung ano yung dapat niyang gawin. Dahil sila ay sinugo, from chapter 28 pa lang, nagawing disipulo ng Panginoong Yesus, i-baptize them in the name of Jesus. Di po ba? At sabi, nangako ang Panginoon, ako'y sa inyo hanggang sa dulo ng mundo. So, ibig sabihin, hindi lang nakapaloob sa Hudyo, kundi maging sa ating mga hintil, naroon ang masaganang biyaya ng Diyos. Kung makikita natin dito, ito rin po, yung nais ni Santiago na huwag magtangi. Yung mga napag-aralan ng mga deacons, huwag kayong magtatangi. Kung may papasok man dito na mukhang gusgusin, marumi ang damit, mabaho, di po ba? Papalayasin mo ba siya? O papaupuin mo lang yung magharang damit, may alahas? The same thing. Hindi nagtatangi ang Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi nagtatangi ang Diyos. Mahirap, mayaman, aral o hindi aral, Hudyo o hindi Hudyo. Kaya ayan yung pinapangaral ni Apostol Pablo. Tayo, sino tayo? Naligtas lang naman tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Katulad ng ginawa ni Pedro. Huwag kang lumod sa akin. Hindi ako Diyos. Amen? Wala tayong dapat na itaas, kundi ang ating Panginoong Jesus. And sabi dito, ito na ngayon yung pagpasok ng pangangaral ni Pedro. At nagsalita si Pedro, ngayon lubusan ko nang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Amen? Doon sa mga nilalaglag na kumot at nakita niya ang iba't ibang uring ng hayop at pinapakatay sa kanya upang kanyang kainin. Hindi po ba? Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. So ibinigay ng Diyos sa kanya ang kanyang salita sa mga Israelita. Kasi yun naman hindi naman kagad sa hintil sa theology nga natin Hindi direktang sinabi sa atin itong Bible. Amen? Sa theology natin, di ba? Sa basic theology na napag-aralan natin, hindi direktang sinabi sa atin, kundi ito'y sinabi sa mga Israelita. Kaya yun yung pahayag ni Apostol Pedro dito. Ibinigay ng Diyos ang kanyang mga salita sa Israelita, mga Israelita, ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo at nagsimula sa Galilea pagkatapos ipinangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Basically, mayroong background itong mga taga-Kasireya o itong sila Cornelius o ang kanyang mga pamilya at mga kaibigan patungkol dito sa mensahe ng bautismo. Alam nila. And sabi po dito sa sumunod, alam ninyo ang tungkol kay Jesus. Alam din nila ang patungkol sa ating Panginoong Jesus na taga Nazaret. Kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinahihirapan ng dyablo.
Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kaming lahat. So kung titingnan natin, meron na sila palang background kung sino si Jesus. But then, ito yung witness o testimony ni Apostol Pedro na nagpapatunay na totoo ang lahat ng kanilang nalalaman. Amen po ba? Hindi dahil sa narinig nila, kundi meron mismong witness na nagsabi sa kanila kung sino ang Panginoon Jesus. Na nakasama mismo ang Panginoong Jesus. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng Hudyo at Jerusalem. Siya'y pinatay nila, siya ay pinako nila sa krus, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang. So, sinabi din ni Pedro na siya mismo na witness niya ang muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Sabi dito, hindi sa lahat ng tao, kundi sa aming mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang tinalaga ng Diyos na maging hukom sa mga buhay at mga patay. So, dito pinakilala ni Apostol Pedro sa mga hintil. And itong pagpapakilala na ito po ang unang mga hintil talaga. Kasi yung una Samaria They are Gentiles, considered Gentiles, pero may lahi silang mga Hudyo. Pero this time, purong hintil sila. Ibig sabihin, hindi talaga sila Hudyo. Nagkaroon ng conversion. Nagkaroon ng malawakang pasimula sa mga hintil. And sabi dito, inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ay tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta na kanilang ipahayag ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Amen? At yung pagpapatawad na yan yung nagtutulak sa ating hindi magpatuloy sa pagkakasala. Kasi kinabagan tayo ng Diyos. Hindi dahil sa Kanyang pangalan, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at uulit-ulit at patuloy tayong magkakasala kasi pinatawad naman tayo sa kasalanan. Ayan yung ibang mga kaisipan ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. God has forgiven me. Pinatawad ako ng Diyos. Kaya okay lang magkasala ako ulit. Papatawarin naman ako ng Diyos No. Kapag tayo'y pinatawad ng Diyos, makita natin na yung pagpapatawad na yon ay grasya ng Panginoon sa atin. Sabi mo sa katayo, biyaya ng Diyos po na hindi kayang tumbasan ng mga gawa natin. Amen? Di porket gumagawa tayo ng mabuti, tayo'y favorite na ng Panginoon. No. God, sabi nga sa ibang translation, He has not shown partiality. Hindi siya nagtatangi. God has no favoritism. Sabi mo sa katabi mo, walang favoritism yun. Ganon din tayo. Kung paano kinahabagan ng Diyos ang mga dukha, ganon din ang lahat ng mga tinawag at pinili ng Diyos, payaman man o mahirap. Ayun na-realize ni Pedro. At nawa ma-realize din natin na walang tinatangi ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, walang tinatangi ang Diyos. And sabi dito, same thing. Ganon din. Alam naman natin kung paano ang Panginoon nangusap sa mga lingkod niya. Nangungusap din ang Diyos sa atin para maipangaral ang salita niya. Amen? Katulad
katulad ng ginawa ni Cornelius. Nung alam niyang may magpapahayag na galing sa Diyos, which is si Pedro, hindi niya sinarili. Pwede naman sa kanya muna, di po ba? Pero hindi. Tinawag niya yung mga kamag-anakan niya. Tinawag niya yung mga kaibigan niya para makapakinig din ng salita ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ganun din ang gawin natin. Hindi natin sasarilinin ang salita ng Diyos. Habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, mas naisin natin maipangaral si Kristo. Hindi, may isang kabataan kagabi, share ko lang. Sabi niya sa akin, we're talking about vision. Kasi bago ko ito ituro, nagtatanong ako sa kanila. So, itong dalawang kabataang ito, sabi niya, yung vision. Sabi ng isang kabataan, nagkaroon siya ng desire sa puso niyang magkaroon ng vision. Pero alam mo kung anong vision? May pangaral niya si Kristo para sa kanyang mga mahal sa buhay. And that very vision, yung dapat mag-strike sa buhay natin. Yung hindi tayo maghangad ng mga, kasi iba, ang hinahangad na vision, makita kagad yung langit eh. Makita kagad yung impyerno eh. The very vision that God wants us to have, yung desire sa puso natin na maipangaral si Kristo. Amen? Hindi naman na kailangan pa. Pero the Lord is giving vision. Pero tayo, once we hear the gospel, the Lord is urging us to spread the good news. Amen? Sabi mo sa katabi mo, in-urge tayo ng Lord na maipakilala siya. Lalo na, alam nating malapit na siyang dumating. Amen po ba? Edukasyon, nawawala na ng kabuluhan. Amen po ba? Sino bang makapagsabi pa ngayon na may kabuluhan pang edukasyon? Para sa akin, wala nang kabuluhan ngayon. Dati, na-enjoy pa namin yung edukasyon. Ngayon, hindi. Ang mga guro, mas binibigyan ng maraming gawaing documentation. Wala na pong silbi ang edukasyon ngayon. Bakit? Patunay lang na mas kailangan natin makilala si Kristo. Ipahayag si Kristo. Sabi mo sa katabi mo, ipahayag si Kristo. Gisingin ang ating sarili para ipangaral si Kristo. Hindi naman tayo nakikinig lang dito. Paglabas, wala na. No. Sabi mo sa katabi mo, accountable ka. Tayo na nakakilala sa Panginoon, nakatanggap ng pangangaral. Katulad ni Cornelius, dinisire niya na makasama yung mga mahal niya sa buhay, di lang mahal sa buhay, maging kaibigan niya para makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? And sabi dito, ayan, malapit na po tayo matapos. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag. Ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran. So basically, sinabi ni Apostol Pedro na si Jesus Christ yung tinutukoy ng mga propeta na magbibigay ng kapatawaran. Mayroong kakayahan, kapangyarihang patawarin ang libu-libong kasalanan. Amen? And sabi po dito sa sumunod, the baptism of the Holy Spirit to Gentiles. Ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa mga hintil. Pakinggan natin ipinagkaloob. Sino nagkaloob? Banal na Espiritu Santo. Again, it is not manipulated that you say, speak ba, para makapagsalita ka ng, no! It is the Holy Spirit who has given the gift and let them speak ng iba't ibang language. Again, it is not nonsense words or it is not babbling words. Ito'y language na mga ang mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro
Ano yun? Narinig nila ang mga ito'y nagsasalita sa iba't ibang wika. Again, iba't ibang wika. Same na nangyari sa Book of Acts chapter 2. It is not babbling words, but it is language, wika, na nagpupuri sa Diyos. Paano nalamang wika? Kasi naunawaan ng mga Hudyo. Amen? Naunawaan nila that they are speaking in different language. At sabi dito, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagpabawal na bautismoan sila sa tubig? Malinaw. Wala. Kasi sabi dito, at inuutos niya, bautismoan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Kung titignan natin, hindi normal na gawin ni Pedro yun. Di po ba? Na makihalubilo sa mga enti. Pero, pinahintulot ng Diyos para ipakita na wala siyang pinagsabi. Amen? Paano kung iharap sa'yo, mamamatay tao? Di ba? Paano kung iharap sa'yo, puro galis? Papayag mo ba si Kristo? Yes. Paano kung ipayag sa'yo, ilapit sa'yo ng Diyos baliw? Lord, anong gagawin ko? Tatakbo na yan eh. Di ba? I encountered that when I was baby Christian. And yung baliw na yun, violente. Pero nung lumapit siya sa akin nung time, baby Christian pa ako, nasa unang church pa namin ako. Anniversary yun ng church. But then, the Lord is good. Yung baliw na yun, na violente, pag-arap sa akin, hindi siya naging violente. Eh, nakakaunawa. Walang tinatangi ang Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, walang tinatangi ang Lord. Kung nakaya ni Ananias na pahayagan ang mamatay taong si Pablo at nagawa na Hudyong si Pedro na ipangaral yung labag sa kanilang kinaugalian na which is hintil, makihalubilo sa hintil. Ganon din sa atin. Kung merong ipapakilala sa iyo ang Diyos na pahayagan mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pangaralan mo. I-share mo si Jesus. Amen? E paano kung kaaway? God shows no partiality. Kahit kaaway mo pa yan. Amen? Sabi mo, ipangaral mo si Kristo. Sapagkat malapit na siyang dumating. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo sa biyaya ng ating Panginoon. Kung walang tinatangi ang Panginoon, ganon din natin ipangaral ang Panginoon ng walang pagtatangi, walang pinipili. Sabi nga, God speaks to Cornelius about Peter. God speaks to Peter through vision, the meeting of and meaning of vision, the baptism of the Holy Spirit to Gentiles. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Jesucristo, kami, Panginoon, ay naririto sa iyong harapan. Nakikita mo ang aming mga puso. Kung kami man, Panginoon, ay iyong binagkakalooban ng mga vision na kung saan mayroong magbe-verify, Panginoon, na dapat namin gawin. Lord, dalangin ko nawa, ikaw po ang manguna. Alisin mo naman yung doubt sa puso ng bawat isa. Lord, dalangin ko nawa, Panginoon, maipangaral ka sa sanlibutan. Makilala ka ng mga mahal namin sa buhay. Tanggapin ka nawa, Panginoon, maging ng aming mga kaibigan na pinahihintulot mo na makasama namin, makilala namin. Lord, makita nawa ng mga anak mo ang purpose nila, Panginoon, dito sa mundong ito.
And Lord, I pray mula sa matanda hanggang sa bata, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na mahayag kung ano ang layunin mo sa bawat isa, na hindi lamang kami maging tagapakinig, Panginoon, bagkus maibahagi ka namin, Panginoon, sa mga taong pinahihintulot mo na makasama at makilala namin dito sa mundong ito. Ama, ipaulawa mo at patuloy na ipaalala mo that we are not permanent in this world. Lord, maging kagamit-gamit nawa kami, Panginoon, para sa iyong kapurihan, para maibahagi ka sa mga anak, sa asawa, sa mga kamag-anakan, sa mga kaibigan, Panginoon, at sa mga tao pa na ipahihintulot mo na makilala namin. Lord, huwag mo nawa hayaan, Panginoon, na magkaroon ng pagtatangi ang aming mga puso. Bagkus, Lord God, katulad ng ginawa ni Cornelius, Panginoon, kami makasunod sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Lord, dalangin ko nawa, Panginoon, alisin mo ang anumang pag-aalinlangan sa puso ng mga kapatid kong ito. Narinig na namin, Panginoon, ang mabuting balita. Hayaan mo, Panginoon, na maipangaral namin ang iyong mabuting balita. Sa tulong at paggabay ng makapangyarihan mong banal na Espiritu Santo, tinataas ko ang aking mga kamay na ikaw po, Panginoon, ang magkaloob ng kagalakan, kapayapaan, ng desire, Panginoon, sa mga kapatid kong ito sa pananampalataya. Saan mo man sila dalhin, Panginoon, paglabas ng panambahang ito, maibahagi ka nila, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay at sa mga taong ipahintulot mo na makilala nila. Ito po ang dalangin ng aking puso na may pananampalataya. Pananalig, pagtitiwala sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Ano po? Salamat sa mensahe na ating narinig. Ngayon pa dumako na po tayo sa pagbibigay. So may babasahin lang po akong passage sa Matthew chapter 14 verse 13 to 21. Sabi po dito, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit ang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Verse 14, pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao iyon. Nabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga sakit na dala nila. Verse 15, nang dapit hapon, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at libog na ang ulan na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon, ang mga tao, upang makabili sa kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Verse 17, sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Sa verse 18, dalhin nyo rito, sabi niya. Sa verse 19, pinupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagati-hati niya ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Verse 20, nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kain na tinapay. Verse 21, may 5,000 lalaki ang nakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. So makikita po natin dito sa passage na ito o sa pangyayaring ito po yung kaganapan po, no? Na kung saan si Jesus ay pupunta po sana sa nang marinig niya yung namatay si Juan, no? Na pinugutan ng ulo, kung makikita niyo po dun sa passage. Marami sa kanya yung mga sumunod ng mga followers dahil kilala si Jesus dahil nga sa nagpapagaling, no? So itong
pangyayaring ito, makikita natin na hindi niya pinabayaan yung mga sumunod na yun. Kumbaga, gabi na, nandoon pa rin yung pangyayari na kung saan nagugutom na yung mga tao. At sinabi nga ng isang alagad niya is, pauwi na lang. Kasi nga, hindi na nakikita yung vision ni Lord doon sa mga tao. Napapakainin. No? Kumbaga, minsan sa mga bagay-bagay na hindi natin maintindihan, mas nagre-relate tayo sa sarili natin na desisyon. No? Mga pala desisyon tayo. Kasi nga, hindi natin kontrolado yung bagay. Diba? Makikita mo naman saan naman sila kukuha ng pagkain para ipamahagi doon sa mga tao. Ngayon, kasi hindi nila alam kung ano yung purpose ng Diyos. No? Dahil na hindi natin alam yung minsan, parang nag-relate tayo sa sarili, dapat ganito ang gawin natin. Pero pagka sabi nga doon, pagka hindi natin alam yung mga bagay-bagay, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Kasi dahil na mas nag-relate tayo sa sarili natin vision, lalo tayo nagkakaroon ng maling desisyon sa buhay. No? So ito, pinakita dito kung paano pinakain ng Diyos, pinakita kung paano papakainin ng Diyos. Alam naman niya na kaya niyang gawin yun. Pero higit sa lahat, hindi niya ginawang magic, no? Ginawa niya is miracle. Ano po ba pinagkaiba ng miracle at saka magic? Yung miracle po is from something, no? Meron. Yung magic from nothing. So ibig sabihin, pag nothing is wala talaga, biglang nagkaroon. So yung miracle is merong binigay na dalawang tinapay at 5 isda. So si Lord is nagmi-miracle from something, no? Hindi siya gumagawa from nothing, no? Kung katulad ng sa wine, di ba? Meron dong naubusan ng wine. Ginawa niya nagkaroon ng wine, di ba? Pero meron dong tubig, di ba? Ginawa niya lang wine, no? So hindi nagmamagic ang Diyos, nagmi-miracle siya. So sa lahat ng ginagawa niya is lagi niyang sa atin na magtiwala tayo sa Kanya. Sa lahat ng bagay, sa maliliit mang ito, is lagi tayong magtiwala. Kasi kahit na hindi natin kontrolado yung bagay, pagka pinagkatiwala natin sa Kanya, is magkakaroon ng miracle. Isang gulo-gulo ka na sa isip mo, wala ka nang, hindi mo na kaya kontrol, wala ka nang magagawa dahil talagang wala na. No? Lagi natin isipin na hindi tayo papabayaan ng Diyos. No? Kaya ngayon sa ating ibibigay na ano man to, na magkaroon ng miracle. No? Na magamit ng ating panambahan. Nakikita naman natin na nagsisiksikan na tayo. Nawa, yung magkaroon tayo ng vision lahat na itong panambahan na to is mas lumago o mas magkaroon tayo ng maayos, no? Na magandang panambahan na matuturing natin sa atin. No? So, yun. Panalangin natin ang ipagkakaloob natin at magamit sa ating panambahan. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Patuloy niyo, Panginoon, ipagkaloob sa aming Panginoon, Lord God, na patuloy kami magamit, Panginoon, Lord God, sa panambahan nito, Lord God. At alam namin, Panginoon, Lord God, patuloy niyo kami, Panginoon, bigyan ng vision ng bawat isang Panginoon. Lord God, na lahat ng ipagkakaloob namin, Panginoon, magamit sa panambahan nito, Panginoon, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, Lord God, na patuloy, Panginoon, Lord God, ang gabay mo ng iyong banal na Espiritu sa aming Panginoon, Lord God. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, Lord God, patuloy mo kami, Panginoon, na binibigyan ng habag at awa, Panginoon, Lord God. Binilinis, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Nawa, Panginoon, Lord God, na patuloy kami maglingkod, Panginoon, Lord God, sa iyong kalooban, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po sa tayo, Panginoon Jesus. Amen.
Ayan, praise the Lord. Tayo po'y dadako na sa ikalawang bahagi ng pagbibigay. So, tayo po ay, kanina yung pera dyan? 2,800 na po ang ating nalilikong for our team building. And ang target natin is 40,000. 40,000 because the venue po is 30,000. Accommodated 70 packs. So, ibig sabihin, naganap po kasi talaga kami. And dito lang po tayo sa malapit. Mamaya po, after ng service, is i-ocular visit namin sa San Miguel, Bulacan. So, 2 hours lang po from here. Sinerge ko sa Waze. So, 2 hours from here. Yung layo po noon sa San Miguel, Bulacan. And malaki po yung nakita ko na which is mamaya ma-confirm natin kung doon talaga tayo. So kung pag ma-confirm natin, 30,000 po ang babayaran natin doon. So kanina din, the Lord has provided din, napagtaguan namin, hindi pa naman nadadaw. Pero by faith, na namin si Kuya na nakatambay yung jeep. Paglabas namin ni RJ, sabi ko, antayin, tanungin mo kung magkano. Kasi at least kapag dito lang within Bulacan, pwedeng jeep. Tama po ba? And mas mura ang jeep kaysa umarkila tayo ng mga, and yung mga gustong sumunod, pwedeng magmotor, pwedeng magsasakyan, para at least yung transportation hindi na po problemahin ng church. Amen po? So isang jeep lang yung ipoprovide ng church, which, alaan nyo kung magkano, 2 araw. 4,000! Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Diba 5,000? Kung iisipin mo, mahal na yung gas. Pero prenesyon kami ni Kuya, hindi huwag na magbago. 4,000 po yung binigay sa amin kanina. And palakpakan natin ang ating Panginoon kasi mahal po ang gasolina. Talaga naman. Pumapalo ang gasolina. Kasama na doon naman, yung diesel. kasama na po. So, sabi din ni Kuya, kasama din siya mag-overnight kasi kung uwi pa siya, gastos pa siya sa gasolina. So, ayun po, basically, may prospect na tayong venue, which is San Miguel, Bulacan. And yung transportation, kanya-kanya po. Except doon, ililista lang po kung sino yung makakasakay sa jeep. Ayusin po natin yan bago mag-April 11 and 12. And for 70 packs, so sa atin, 40 na po ang nakalista. So mag-include lang siguro tayo mga hanggang 5 dagdag, 45, kasi meron din tayong kraming kasama. So hindi natin occupy lahat ng 70 para isama natin yung buong barangay natin, no? Hindi po, kasi limited lang po yung slot na pwede natin i-accommodate. And at the same time, wala pa po tayong ganong budget. By faith pa lamang po tayo. And no, binawa ng Lord na accommodate natin yung 30,000. Pero huwag po kayong mag-alala kasi lahat po ng narito ay kayo po ay nakalista na. Wala pong maiiwan. Pero kung magsasama po kayo ng iba, I cannot promise na maisama sila kasi nga limited lamang po. And ito po ay gawain para sa Jacob's BCI kung saan magkakilanlan. So hindi lang kayo masimba, di ba? Hindi mo siya kilala. So mabibigyan ng pagkakataon na makilala nyo din yung mga kapatid natin. Tingnan nyo nga yung mga kapatid, kilala nyo sa mukha eh. Pero ang tanong, kilala nyo ba yan? Di ba? So tayo magkakapatid at dapat magkakilanlan. So ayun po. Tayo po yung magbigay para sa ating sa gawain. Ayan, alam ko po na tayo din ang gagamitin ng Panginoon. Ayan, open din po tayo for pledges. Kay Jeremy, direkta na lang po kay Jeremy yung pledge. Kung magkano po ang inyong ibibigay.